أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon ay tatalakayin ko sa inyo ngayong panahon na ito ang topic na aking pinamagatang The Marriage of Mary and Joseph and the Birth of Jesus Christ. Galing kang David, lumabas si Solomon. Si Solomon, Roboam, Abia, pang 24, Matan, 25, Jacob. Then lumabas si Joseph, din Jesus. Sino ang tatay ni Joseph? Si Jacob. Sa Mateo, ang tatay ni Joseph si Jacob. Subalit, kung babasahin mo ang Luke 3:23, Luke, i-share ko sa inyo. Ang Lucas, i-share ko naman sa inyo. Ang Lucas 3. Iba naman ang lubawas. Mag-start tayo sa Lucas. Lucas 3, versikulo 23 hanggang 31, 23-31. Nandyan. Pinost ko mga kapatid para makita ninyo, makita din ng aking kalaban, makapaghanda siya. Okay? Dito, okay. Galing kay David, tandaan natin. Si David, may anak, tandaan natin na si Solomon at Nathan ay magkapatid. Si Nathan at Solomon magkapatid. Galing kay David hanggang isinilang si Jesucristo. Umabot nga hanggang kang Joseph, umabot sa 26. Ang tatay dito ni Joseph, si Jacob. Subalit naman, dito sa Lucas 3:23 hanggang 31, ang tatay ni Joseph, si Heli. Ang tatay ni Joseph, si Heli. So ang tanong talaga, sino ba talaga ang tatay ni Joseph? Si Heli or Jacob? Okay. Galing kay Nathan, kung sa Lucas galing kay Nathan hanggang isinilang si Joseph, umabot sa 41, 41 genealogy. Whereas kang David nga anak, si Solomon ang anak, galing kang Solomon hanggang isinilang si Joseph 26. Saan ang tama? Halos kalahati. Ang isa 26, ang isa 41. Kung sabihin nila nagkakamali, okay. Nagkakamali saan? Ang Mateo nagkamali or ang Lucas? Kung ang kanilang justification nito mga kapatid, ang justification nila nito, dahil daw ang Lucas, the genealogy of Mary. Okay? Anyan ang justification nila. Nga ito kay Lucas nga nasulat is the genealogy of Jesus Christ through Mary. Okay. Sabihin natin, tama? Okay. Kung tama ang Lucas, siyempre mali ang Mateo. Dahil kung sasabihin nila ay kay Joseph yan, ito kay Mary, iyan ay kay Joseph. Mali rin. Bakit? Si Joseph ay walang pakialam. Nagbuntis si Mary nga hindi ginalaw ni Joseph. Nabuntis na si Mary. In fact, according to the story, lalayas na sana si Joseph dahil na-offend siya. Nalaman niya nga buntis si Mary. Then the angel came to him. Nagsasabi nga, huwag kang tatakas dahil ang dala-dala sa pupunan ay a righteous man. Okay, a Messiah. So, walang kailangan, it's redundant, unnecessary, nga nandyan si Joseph that in fact, wala man siyang pakialam sa dugo nga nandoon sa pupunan
ni Mary? Bakit ang Biblia nagpalabas na si Joseph, anak siya ni Jacob, ang anak ni Jacob ay si Joseph? Mali ho, mali. Dito naman tayo mga kapatid, yung issue nila kay Mary, kasi dalhin ko na lang itong issue tungkol kay Mary at Joseph, dahil yung issue tungkol sa pag-asawa, kasi bata daw, matanda na daw ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matanda na daw siya at nag-asawa ng bata. Yun ang issue nila. So titingnan natin ang ang encyclopedia, ang record about Mary and Joseph. Ibigay ko sa inyo ang story. Pwede niyo itong itago, pwede niyo itong isave mga kapatid, para kung atakihin kayo, ito ang depensa ninyo. Tungkol naman ito sa pag-aasawa. When 40 years of age, Joseph married a woman called Melcha or Echa. By some, tinatawag din siyang Salome. Okay? Asawa ni Joseph by others. Okay? They lived 49 years together. 49 years together. Itong pangalan nga Melcha or Echa or Salome, nagsama sila ni Joseph for 49 years. Okay? Had 6 children. May anak sila pala nga 6. No? 2 daughters and 4 sons. 2 daughters and 4 sons. Okay? The youngest of whom was James. The less, the Lord's brother. Lord Jesus meaning Jesus' brother, si James. So half-brother pala sila. Anak pala ngayon ni Joseph. Hindi yun anak ni Mary. Anak yun ni Joseph. Yung nabalo siya. After a year after his wife's death, as the priest announced through Judea, ang isang pare nag-announce sa Judea, okay, that they wish to find a tribe of Judah, a respectable man to spouse Mary. Nag-announce sila, ang pare, dahil kilala sila Mary from the family of the Levites. Nag-announce sila na nagkailangan sila ng lalaki para ipares ni Mary. Then 12 or 14 years of age. 12 or 14 years of age. Sino ito? 12 daw to 14. Sa ibig sabihin, in between. Dito, 12, they are not exactly 100% correct. But sabi nila, then 12 to 14 years of age, si Mary. Ulit encyclopedia. Nga si Joseph, ang edad ni Joseph, yung nag-asawa siya kay Mary, 90. 90 ang edad ni Joseph. Si Mary, 12 lamang. Ikan ko sa inyo, paste ko sa inyo. Yun ang pagkakaiba mga kapatid. So, ang aking pinapalabas dito, nga si Jesucristo ay isinilang siya without any male intervention. Nga ibig sabihin, si Maria ay nagbuntis na hindi ginamit ng lalaki, tao si Maria, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Si Anghel Gabriel, nagdala siyang word of God, kun fayakun, yun ang sinabi niya, ang salita ng Allah, kun fayakun, nagbuntis si Mary. Sa madaling sabi, walang nakagalaw ni Mary na lalaki, tao, walang nakagalaw sa kanya. What is the use of the genealogy? Itong mga genealogy, beside of Matthew and inside the book of Luke. Anong silbi ito? Buti yung tanglad ba, ilagay mo sa gulay, although ang tanglad hindi mo kinakain, nilagay mo lang sa gulay para babangaw ang gulay. Okay, nakatulong ang tanglad dahil bumabango ang iyong gulay. Pero ito, ginamit ang genealogy of Jesus Christ, hindi ito nakatulong, kundi nakakasira ho sa credibility nga si Mary ay hindi ginamit ng lalaki. So kung ating sundin talaga stricto, lumalabas nga si Mary ay ginamit niya ni Joseph. Kung sundin natin ang textual arrangement, lumalabas nga si Jesus ay anak talaga siya ni Jose.
At ang tatay ni Jose ay si Jacob. Kung basahin natin, if we rely on these writings. Pero alhamdulillah, we do not rely because we have the Quran, and some Christians also accepted that Jesus Christ ay isinilang without any male intervention. Yun ang pagkakaiba, mga kapatid. Alhamdulillah. Please sa aking mga kapatid, mga Muslim, mga brothers and sisters, share with this kung ano man ang aking mga nasabi or aking mga video nga inyong nakikita. Please share kung ito ay iniisip ninyo na makadagdag ng kaalaman sa kapwa Muslim or bagong mga Muslim, at sa mga Christian talaga nga, may mga Christian din na open-minded nga naghahanap po ng katotohanan. Ang akin lamang masabi sa inyo, mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Okay, maraming salamat sa inyong mga kapatid. Please share at antabayan lang po ninyo ang aming debate na papatunayan sa aking katunggali nga ang Biblia daw ay nagmula kay Allah, mula sa Diyos, at ito ay aking babaliin, aking papatunayan nga mali ang kanyang allegation. Dahil iniisip niya ang Quran, gagamit siya ng Quran, pagpapatibay na ang Biblia ay salita ng Diyos. Quran ho ang kanyang gagamitin, sabi niya, at Bible. Walang problema po, mga kapatid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhon Alfiris Palado, may Allah reward you. Maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.